Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Pinangangambahan ni Senator Amy Marcos ang seksyon ng Executive Order 57 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapahintulot sa National Maritime Center na tumanggap ng foreign donations o contributions. Para sa presidential sister, posibleng magbigay daan ito sa mga dayuhan na mangialam sa issue ng West Philippine Sea. Payo ni Senator Marcos, huwag magpadalos-dalos at basag ulo para maprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipino. Hataw Balita ngayon. Naaresto ng mga otoridad ang leader at ilang miyembro ng Chinese Mafia na pinaniniwalaang nasa likod ng paglaganap ng mga iligal na dokumento. Nahuli ang mga suspect ng Bureau of Immigration, Armed Forces of the Philippines at National Intelligence Coordinating Agency o NICA sa Palawan. Nakakulong na ang 4 na Chinese national sa pasilidad ng BI sa Bikutan at nahaharap sa kasong paglabag sa Philippine Immigration Act. Hataw Balita ngayon. Itinalaga kahapon, April 1, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Police General Romel Francisco Marbil bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Ipinangako ni General Marbil sa Pangulo at sa komunidad ang kanyang dedikasyon para sa pagsusulong ng bagong Pilipinas. Ilan naman sa kanyang tututukan ang paglaban sa transnational crime, pagpapataas ng tiwala ng publiko sa mga pulis, at pagsabay sa makabagong teknolohiya. Hataw Balita ngayon. Iimbestigahan na ng Senado ang kontrobersyal na Chocolate Hills Resort sa Bohol. Nakatakdang isagawa ang pagdinig bukas, April 3. Maliban sa naturang resort, iimbestigahan din ang umano'y illegal na resort na development sa Mount Apo National Reserve. Hataw Balita ngayon. Idineklara na ang state of calamity sa 28 na barangay sa Cebu City dahil sa epekto ng El Nino. Ayon sa lokal na pamahalaan, nakararanas ng matinding init at kawalan ng ulan ang mga nasabing lugar. Nakitaan na rin ang pagbitak ng lupa sa halos 50% ng mga agri-production area. Hataw Balita ngayon. Tinatayang nasa 212.5 million pesos o katumbas ng 31,250 na gramo ng illegal na substance na shabu ang nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Clark. Ayon sa BOC, March 21, ng kasalukuyang taon dumating ang kontrabando galing New Jersey, USA, kung saan 29 na pakete ng shabu ang nakuha sa loob ng parcel na dineklara bilang router. Naglabas ng warrant of seizure and detention si BOC District Collector Sandino Erastus Austria laban sa subject shipment matapos itong magpositibo sa X-ray scanning, canine sniffing at sa chemical laboratory analysis ng PDEA. Ayon kay Austria, ito mano ang pinakamalaking drug apprehension sa Port of Clark mula noong taong 2020. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Department of Health na walang kumpirmadong kaso ng human transmission o pagkahawa sa tao ng sakit na avian influenza o bird flu sa Leyte. Kasunod ito sa napaulat na kaso ng bird flu sa isang poultry farm sa Kananga nitong March 12, 2024. Dahil dito mahigpit na binantayan ng DOH ang 23 poultry farm personnel na nagkaroon ng close contact sa mga manok, kung saan ay walang sintomas na nakita sa mga ito matapos ang kanilang 10 araw na quarantine nitong March 28. Sa kabila nito, sinabi ng DOH na mas maigting pa rin ang kagawaran ng surveillance activities sa rehiyon at tututukan din ang pagpapalakas ng mga kampanya upang makaiwas sa banta ng bird flu. Hataw Balita ngayon. Nanawagan ng ilang eksperto sa Senado na imbestigahan ang nangyaring gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Ayon kay Profesor Renato De Castro na isang international studies expert mula sa De La Salle University, kailangang papanagutin ng sambayanan si Duterte sa mga naging aksyon at polisiya nito sa China. Probably it's time to call for a Senate investigation.
of the secret deals that the Duterte administration had entered with China during its 6-year term. This might just be the tip of the iceberg. Ganito rin ang pananaw ng dating Presidential Advisor for Political Affairs na si Ronald Llamas, kung saan iginit nito na pagtataksil ang naturang hakbang sa bansa. Kailangan niyang hearing na yan sa Kongreso at saka sa Senado para malaman natin ano ba yung extent ng katrayduran. Ano ba yung extent ng treason, no? At paano natin mapapalakas yung ating mga bansa para yan ay mapigilan. Pero ang pinakamahalaga, no, ay yan ay mapresenta sa publiko. Nakapagtala ng ilang mga kaso ng pagkalunod sa iba't ibang rehiyon sa Bicol noong nakalipas na long holiday. Sa kabila nito, ayon sa Philippine National Police, mas bumaba na ang bilang nito kumpara sa nakalipas na taon. Si Brian Baldarahe, Bumahataw. Hataw Balita ngayon. Ilang mga insidente ng pagkalunod ang naitala sa rehiyon ng Bicol matapos ang long holiday nitong nakalipas na linggo. Sa Sorsogon, patay ang isang kawani ng pulisya matapos malunod sa dagat sa Barangay Buenavista sa bayan ng Gubat noong linggo, March 31. Kinilala ang nalunod na pulis na si Patrolman Joseph Agnote, 26 na taong gulang, residente ng Barangay Sogoy, Castilla, Sorsogon. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, umaga ng linggo nang lumangoy ang naturang pulis kasama ang isa nitong kaibigan nang bigla umanong mapansin na hindi na ito umahon. Agad rumusponde ang mga kawani ng Philippine Coast Guard at ng Gubat Municipal Police Station, subalit idineklara na itong dead on arrival sa pinagdalhang ospital. Sa Albay, patay din ang isang binatilyo matapos malunod sa isang ilog sa Barangay Sowa, Malinaw, Albay noong linggo. Kinilala ang naturang lalaki na si Mark Belenzo, 25 taong gulang, residente ng Barangay San Lorenzo, Tabaco City. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng pagkalunod ng naturang lalaki. Sa tala ng Philippine National Police sa Bicol, aabot sa 3 ang nasawi dahil sa pagkalunod sa rehiyon noong nakalipas na long holiday. Mas mababa pa rin ito kumpara sa naitalang 10 kaso ng pagkalunod noong nakalipas na taon. Sa ngayon, nakadeploy pa rin ang mga kawani ng pulisya sa iba't ibang tourist destination sa rehiyon upang magbantay sa mga papauwing turista. Kabilang din sa binabantayan hanggang ngayon ng mga pulis ay ang mga pangunahing terminal ng bus at mga ports sa Bicol. Brian Baldarahe, Humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Sinuspindi ng ilang lokal na pamahalaan ang face-to-face classes sa Western Visayas simula kahapon hanggang ngayong araw dahil sa sobrang init ng panahon. Pansamantala mo nang nagpatupad ng modular classes ang 840,000 public-private schools sa rehiyon. Si Lalaine Moreno, Humahataw. Hataw Balita ngayon. Umabot sa 41 degrees Celsius ang heat index sa Western Visayas kahapon, April 1. Ayon sa abiso ng State Weather Bureau Pag-asa, posibleng tataas pa ang nararanasang mainit na panahon o aabot pa ito mula 42 hanggang 51 degrees Celsius o tinatawag na danger level. Noong March 29 kasi, umabot na sa 44 degrees Celsius ang heat index sa riyon. Kahapon, 840 pampubliko at pribadong paaralan mula preschool hanggang senior high school ang wala munang face-to-face classes base na rin sa abiso ng kanilang mga lokal na pamahalaan. Pansamantalang nag-shift ang mga ito sa online at modular classes. Kabilang sa mga walang pasok ang mga lungsod sa probinsya ng Capiz, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo City at Bacolod City. Sa Iloilo City, wala pa ring face-to-face classes hanggang ngayong araw maliban sa mga private schools na air-condition ng kwarto. Kinansela na rin ang nakatakda sanang National Achievement Test ngayong umaga. Sa inilabas na executive order ni Iloilo City Mayor Jared Trinas, posibleng magpapatuloy ang suspensyon ng pisikal na klase hanggat hindi bumababa sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa lungsod. May posibilidad ma-extend, no? Because ang concern tang kabataan, ang kalabanan nga eskwelahan nga sa city, except for some private schools in the aircon.
ang hindi aircon, mabudlayan gid ang kabataan naton kung amo na kainit. Sinuspindi rin ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang pasok sa Bacolod City mula preschool hanggang senior high levels. Wala pa ring pasok ang mga estudyante sa Roa City, Capiz, Himamaylan City, Hinigaran, Silay City, Ibemagalona at Kabangkalan City sa Negros Occidental. Ayon naman sa pahayag ng DepEd 6, patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante kahit hindi sila pumapasok sa paaralan. Pero kailangan umano nila ang tulong ng mga magulang para matiyak na nag-aaral ng maayos ang kanilang mga anak. Nasa jurisdiksyon naman ng college o university administrator kung magpapatuloy ang kanilang in-person classes dahil air-condition naman ang ilan sa kanilang classrooms. Samantala, suspindido rin ang face-to-face classes sa General Santos City mula April 2 hanggang 5. Ganon din ang pasok sa Pulumulok, South Cotabato mula ngayong araw hanggang April 15. Sa opening naman ng Davao Regional Athletic Association meet kahapon sa Davao City, sinabi ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na maaaring magpatupad ng blended learning ang mga paaralan kung kinakailangan tulad ng mainit na panahon. Wala kaming recommendation sa ibang LGUs. Meron na po tayong order sa Department of Education na pwedeng mag-switch to blended learning ang ating mga paaralan kung meron silang mga nakikita na mga iba't ibang problema. Kasama na dito kung mainit ang panahon. Lalaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Arestado ng mga otoridad ang isang hinihinalang New People's Army o NPA leader na umano'y gumagawa ng pampasabog sa bayan ng Pio Duran, Albay. Si Ryan Salatandol humahataw. Hataw Balita ngayon. Arestado ang hinihinalang leader ng New People's Army o NPA sa bayan ng Pio Duran, Albay. Hindi na nakapalagpas sa mga otoridad ang leader ng rebeldeng grupo nang nahuli sa Purok 6, Barangay Matanglad, Pio Duran, Albay sa mismong bahay ng sospek. Ikinasa ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police at ng Philippine Army ang pag-aresto sa NPA leader na kinilalang si Ramir na tinatawag din sa mga alias na Arsenio Pesa, Disoy, Andrew at Domeng. Si Ramir ay tumatayong Vice Commanding Officer ng Centro de Gravidad Sub-Regional Committee 3 na nag-ooperate sa probinsya ng Albay at gumagawa ng mga Improvised Explosive Device o IED. Nasamsam ng mga otoridad ang mga kagamitan sa paggawa ng pampasabog kagaya ng assorted electrical wires, IED components at kalibre 38 na baril at mga bala nito. Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9516 at RA 10591 ang sospek at kasalukuyang nasa kustudiya ng Pio Duran Municipal Police Station. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Libo-libong tao ang nagwelga nitong linggo laban sa administrasyon ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Jerusalem. Kontra ang mga ito sa exemption na naibigay sa mga ultra-Orthodox Jewish men sa military service. Mula sa Los Angeles, USA, may humahataw na balita si Klein Sinka live. Hataw Balita ngayon. Hello Klein, saan naganap ang mga kilos protesta? Noel, ilan sa mga grupong nagprotesta ay nananawagan na eleksyon sa Knesset, ang parliament building ng bansa. Nais din ng mga demonstrador na magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa serbisyo sa hukbong sandatahan ang mga Israeli. Nasa 600 sundalo na ang nasawi na magsimula ang giyera sa Gaza. Ito ang pinakamalaking kilos protesta na naganap sa bansa mula noong October 7. Patuloy na nakakatanggap ng batikos ang gabinete ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa nangyaring security failure na umatake ang Hamas sa Timog Israel. Nakatakda ang March 31 bilang deadline sa solusyong mailatag ng gobyerno ukol sa dekada ng issue, ukol sa hindi na pagpasok sa militar na Hudyong seminary student na nagbigay din ng Supreme Court na hakbang na hanggang April 30 upang magsumite ng karagdagang argumento ang gobyerno ukol sa naturang issue.
Suspendido naman sa kasalukuyan ang state funding ng seminary students hanggang Lunes, April 8. Balik sa iyo, Noel. Klein, ano naman ang naging reaksyon ni Prime Minister Netanyahu ukol sa mga kilos protesta na nangyayari doon? Sa talumpati ni Netanyahu, Noel, sinabi nito na uulitin niya ang kanyang panata para sa isang opensiba sa lupa ng militar sa Rafah, ang Southern Gaza City, kung saan mahigit kalahati ng populasyon ng teritoryo na ito na 2.3 million ang naninirahan ngayon pagkatapos tumakas sa pakikipaglaban sa nasa ibang lugar at sinabing manatili doon ang battalions ng Hamas, Noel. Alright, maraming salamat sa update, Klein Singka mula sa Los Angeles, USA. Hataw Balita ngayon. Inaprubahan ng Estados Unidos ang paglipat ng bilyong-bilyong dolyar na halaga ng mga bomba at fighter jet sa Israel. Sa kabila ng mga alalahanin tungkol sa pagsalakay ng Israel sa Rafah ng Gaza at pagtaas ng civilian casualties sa lugar. Ito ang humahataw na balita ni Gerald Moral. Hataw Balita ngayon. Pinahintulutan ng White House ang paglipat ng $2.5 billion na halaga ng eroplanong pandigma at armas sa Israel. Kasama sa bagong pakete ng armas ang mahigit 1,800 Mk-84, 2,000-pound na bomba at 500 Mk-82, 500-pound na bomba na maaaring magdulot ng pinsala hanggang sa 1,000 feet. Ang 2,000-pound na bomba ay iniugnay sa mga nakaraang mass casualty sa panahon ng kampanyang militar ng Israel sa Gaza. Nagbibigay ang Estados Unidos ng $3.8 billion taunang tulong militar sa matagal ng kaalyado nito. Ang halaga ng paglipat ay humigit kumulang $2.5 billion sa kabila ng lumalaking alitan sa pagitan ng mga gobyerno ng Israel at United States. Patuloy ang US sa pagbibigay ng mga pakete ng armas sa Israel habang itinutulak na wakasan ang labanan sa 5 buwang digmaan at hindi nagveto ng resolution ng United Nations Security Council na humihiling ng agarang tigil putukan sa Gaza Strip at pagpapalaya sa mga bihag. Sinabi ng Israel na malapit na itong maglunsad ng isang ground invasion sa Rafah, ang pinakatimog na lungsod sa Gaza Strip na nasa hangganan ng Egypt at kung saan humigit kumulang 1.5 million na pwersahang lumikas ng mga Palestinian ang naninirahan. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Tumaas ang nasa 3.03% ang premiums ng private health insurance sa Australia. Bagaman ito ang pinakamalaking porsyento na itinaas sa insurance premium sa loob ng 5 taon, nananatiling mas mababa pa rin ang itinaas nito kumpara sa wage increase at inflation. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita ngayon. Inaprubahan ng Australian government noong nakaraang buwan ang pagtataas ng private health insurance premiums at naging epektibo na ito simula kahapon, April 1. Ang industry average na 3.03% ang maaasahan ng private health insurance policy holders na madaragdag sa kanilang binabayarang annual premiums. Ayon kay Federal Health Minister Mark Butler, bagamat ito ang naitalang pinakamalaking porsyento na itinaas sa insurance premiums mula noong 2019, nananatiling mas mababa pa rin ang itinaas nito kumpara sa naging 4.2% na itinaas ng sahod sa bansa at 4.1% increase sa age pension at inflation. Unang hiniling ng health insurers ang proposed increase na umabot sa 6%, subalit tinanggihan ito ni Minister Butler at inudyukan ang health insurers na pag-aralang maigi ang halaga na makakaapekto sa may 14.7 million private health insurance holders sa bansa. Samantala, ipinagtanggol naman ni NIB Health Funds Limited Group Chief Executive Officer at Managing Director Mark Fitzgibbon ang 4.1% na ipinatupad ng NIB dahil tumaas din ang health at medical treatment costs matapos ang COVID-19 pandemic. Ilan sa dahilan ng pagtaas ng medical costs ay ang tumatandang populasyon, pagdami ng chronic diseases tulad ng cancer at cardiovascular conditions at ang halaga ng makabagong teknolohiya sa panggagamot. Pinayuhan naman ni Cancer Health Insurance expert Steve Mickenbecker ang publiko na wag itigil ang private health insurance, subalit makabubuti na maghanap ng mas murang insurance policy na hindi nalalayo sa kasalukuyang tinatanggap na benefits.
Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagsimulang ma-expire ang temporary visa ng mga Ukrainians sa Canada nitong nakaraang linggo. Karamihan sa kanila ay nagnanais na manatiling permanente sa Canada at huwag na muling bumalik pa sa Ukraine. Ito ang umahataw na balita ni Erica Luzon. Hataw Balita Ngayon. Dumami ang bilang ng mga bagong dating na Ukrainians bago mag-expire ang deadline ng kanilang mga visa papuntang Canada bilang refugee nitong linggo, March 31. Marami ang nahihirapang magdesisyon kung ano ba ang kahihinatnan nila. Ngunit karamihan sa mga refugee ay nagnanais na manatili na lamang at ipagpatuloy ang pamumuhay sa Canada. Ayon kay Immigration Minister Mark Miller, inaasahan na malapit nang umabot sa 300,000 ang bilang ng mga Ukrainians na magsisettle sa Canada. Sa kabila ng temporary visa, marami sa Ukrainians ang nagpahayag ng intensyon na manatili ng permanente sa Canada. Sinabi ng ilang Ukrainians dahil sa tindi na kanilang naranasan sa kanilang bansa, hindi na nila nanaisin pang bumalik doon. Ayon sa ulat ng United Nations Refugee Agency, nasa 6.5 million na Ukrainians ang nakalistang refugee sa iba't ibang bansa sa mundo. 960,000 dito ay nasa Canada. Erica Luzon, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Tumaas ang kaso ng dengue fever sa Indonesia sa unang quarter ng taong 2024 ayon sa Health Ministry. Halos triple ang itinaas ng mga kaso kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ito ang umahataw na balita ni Arnel Lloren. Hataw Balita Ngayon. Umabot na sa 43,271 ang kaso ng dengue fever sa bansang Indonesia sa pagpasok ng ika-12 linggo ng taong 2024. Ayon sa Ministry of Health, halos naging triple ang bilang ng mga kaso ng dengue sa bansa, kung saan nasa 343 ang namatay kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon kay Professional Development Division of the Association of Indonesian Epidemiologists Head, Masdalina Pane, nagsimula ang pagdami ng mga kaso ng dengue Nobyembre ng nakaraang taon. Subalit mukhang hindi nabigyan ng gaanong pansin ang pagkontrol dito, kaya patuloy na dumarami ang mga kaso. Kasabay nito, isang request naman ang inihain ng Health Ministry para sa larvicides at insecticides upang makatulong masugpo ang dengue sa bansa. Paalala rin ni Health Minister Budi Gunadi Sadikin sa publiko na gawin ang mga hakbang upang maiwasan ang dengue sa pamamagitan ng pag-alis ng stagnant water na nagiging breeding ground ng mga lamok. Arnel Lloren, humahataw sa balita ngayon. Nakakatanggap ng ayuda o tulong mula sa pamahalaan ang mga residenteng apektado ng nagpapatuloy na armed conflict sa bayan ng Jobelar Albay. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan ang mahigit sa 300 pamilyang nakatira sa Barangay San Vicente at Barangay Villa Paz sa bayan ng Jobelar Albay. Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagbibigay ng tulong. Ang mga nasabing pamilya ay apektado ng armed conflict sa pagitan ng mga rebeldeng grupo at ng mga tropa ng gobyerno. Nagkakahalaga ang nasabing tulong sa mahigit sa 200,000 piso sa 537 na mga kababayan nating inilikas at nananatiling displaced dahil sa pangamba na madamay sa nagaganap na gulo. Samantala, nasamsam sa nasabing engkwentro ang ilang kagamitang panggera at cellphones ng grupo. Nakita rin sa lugar ang mga bakas ng dugo na posibleng mula sa mga pinaniniwala ang rebelde. Hiling naman ng PNP sa mga residente sa lugar na makipagtulungan sa pamahalaan upang mawalan na sa kanila ang presensya ng mga rebeldeng grupo. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon.
Dinagsa ng mga turista nitong weekend ang isa sa kilalang destinasyon sa Antipolo City na talaga namang dinarayo dahil sa 360 degrees view deck nito kung saan matatanaw ang Metro Manila. Silipin natin ang naturang pasyalan na patok sa mga turista. Si Jenica Cruz may patikim. Isa ka ba sa mga humabol sa getaway nitong nagdaang long holiday? Hindi nagpahuli ang ating mga kababayan na dumayo sa patok na pasyalan sa lalawigan ng Rizal, ang Cloud9 Antipolo Hanging Bridge and 360 View. Kilala itong destinasyon sa Antipolo City, Rizal na matatagpuan sa mataas na bahagi ng lungsod na nagbibigay ng magandang tanawin ng Metro Manila. Bukod sa mga atraksyon tulad ng museum na makikita mo rito, sa loob kung saan bumibida ang iba't ibang sculpture at art installation na nagbibigay ng kakaibang karanasan kasama pa ang mga antik na mula pa sa maraming lugar. Kung hanap mo naman ay overlooking at Instagrammable na view, madalas puntahan ng mga tao rito ang 360 view deck na talaga namang makapigil hininga. Para maipakita mo naman na ikaw ay walang takot sa heights, pwede mong subukan na maglakad sa hanging bridge. Siguraduhin mo lang na carry mo kahit nasa kalagitnaan ka na. Talaga namang matindi ang thrill na hatid nito. Iba't ibang feeling naman ang naramdaman ng mga turista na dumayo sa pasyalan kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Natatakot po ako sa pag-akyat kaya sumisigaw-sigaw po ako. Kasi may fear of heights po ako. Yan, mas maganda po. Pinuntahan ko po itong hanging bridge para po makapag-relax po ang aking sarili. Hindi, para malibang ko rin po yung family ko. At sa una po nakakakaba, magano sa hiking sa hanging bridge. Pero ang bandang wali, enjoy din po pala. Sa mga nagnanais naman na mag-overnight dito, pwedeng-pwede naman dahil bukod sa pasyalan at restaurant, ang Cloud9 ay mayroon din itong hotel accommodation. Maaari kayong bumisita sa kanilang Facebook page para sa iba pang mga detalye na magagamit para sa inyong one-of-a-kind experience dito sa City of Antipolo. Jenica Cruz, humahataw sa balita ngayon. Nanawagan nitong linggo si Maryland Governor Wes Moore sa Republicans na makipagtulungan sa Democrats upang maipasa ang federal funding na kailangan upang maipagawa ang gumuhong tulay sa Baltimore, Maryland, USA kamakailan. Ito ang umahataw na balita ni Miguel Ray De Leon. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang sinasagawang paglilinis sa tonel-toneladang labi ng mga bakal mula sa gumuhong Francis Scott Bridge nitong nakaraang Martes, March 26 na nasa Baltimore Harbor sa Maryland. Bunsod nito, hinimok ni Governor Wes Moore ng Maryland ang mga mambabatas na magtulungan na maipasa ang federal funding sa Kongreso upang maipagawa ang tulay at maibalik ang sigla ng daungan. Nauna nang nagpadala ng $60 million na emergency fund ang Biden administration upang magamit sa paglilinis ng labi ng gumuhong tulay at makatulong na mabuksan muli ang daungan. Ang pantalang ito ang siyang pinakamalaki sa Estados Unidos na ginagamit para sa roll-on, roll-off ng vehicle imports at maging sa pagluluwas ng mga kagamitan ng pagsasaka at konstruksyon. Positibo naman si Secretary of Transportation Pete Buttigieg na papayag ang Kongreso na magkaroon ng pondo para sa paglilinis at pagpapagawa ng naturang tulay dahil ang emergency response ay isang bipartisan issue. Ayon sa federal officials, maaaring umabot sa $2 billion ang final cost sa pagpapagawa ng tulay. Miguel Ray De Leon, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Mga traveler mula Bulgaria at Romania malaya nang makapasok sa Schengen area matapos makapagkasunduan ng dalawang bansa na maging kasapi ng Schengen Open Travel Zone. Ikinatuwa naman ng ilang travelers ang naturang pagbabago dahil sa hatid nitong kaalwanan sa kanilang paglalakbay. Itong humahataw na balita ni Charles Corpus. Hataw Balita Ngayon.
Ang Schengen area ay binubuo ng 29 European countries kabilang ang iba't ibang estado ng European Union o EU, Switzerland, Norway, Iceland at Liechtenstein kung saan opisyal nitong inalis ang kontrol sa mga hangganan. Bilang isang elemento sa loob ng malawak na lugar ng patakaran, seguridad at hustisya ng European Union, ito ay kadalasang gumagana bilang isang jurisdiksyon sa ilalim ng Common Visa Policy for International Travel Purposes. Sa ilalim ng Common Visa Policy, napapahintulutan nito ang mga mamamayan ng ilang bansa na makapasok sa Schengen area sa pamamagitan ng himpapawid, lupa at dagat ng walang visa at makapanatili mula 90 to 180 days. Bagaman naging kasapi na ng Schengen area ang Bulgaria at Romania, tanging ang air at sea travel lamang sa ngayon ang walang passport check habang nananatiling ipinatutupad ang land border check sa mga nagla-land travel matapos mag-veto ang Austria dahil sa potential asylum seekers na tumatawid. Sa kabila ng malaking hamon sa illegal migrants, umaasa ang dalawang bansa na tuluyan ng maaprubahan ang full integration nito sa Schengen bago matapos ang taon. Charles Corpuz, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ipinagdiriwang ngayong buwan ng Abril ang Filipino Restaurant Month sa Toronto, Canada. Participating restaurants ngayong taon umabot na sa 27. Ito ang umahataw na balita ni Oralyn Quijano. Hataw Balita ngayon. Inilunsad dito sa Toronto, Canada ang Filipino Restaurant Month na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Abril kung saan itinatampok ang iba't ibang Filipino cuisine. Ngayong taon ay may 27 na ang participating restaurants mula sa iba't ibang probinsya ng Canada na gagawa ng kanilang prefix o full menu sa buong buwan ng Abril. Ayon kay Chef Daniel Cancino ng Mineral, may nais siyang iparating sa pamamagitan ng kanilang nilulutong pagkain. I hope that I can express like my nostalgia and me growing up and childhood and memories through our food at Mineral, because food is an expression, it's an art. Layo ng Filipino Restaurant Month na makilala pa ang Filipino cuisine sa Canada at upang masuportahan at matulungan na rin ang paglago ng Filipino restaurant sa bansa. Ano nga ba ang pinagkaiba ng Filipino cuisine sa iba? I think the main thing is the community and being able to expose them to the cuisine and like not just the food itself but the culture. I think that helped really propel just the exposure. And I think just in general, people want to see and experience something new, right? Because obviously Chinese and Japanese, Korean, Vietnamese, Thai, these are all staple cuisines in Toronto and all over the world. And I think, having something like Filipino or even Laotian or even like all these different Southeast Asian cuisines, being able to see and experience them and appreciate them, I think gives that exciting newness to it. So I think that's one of the... May mensahe naman ang konsulado sa Filipino community na suportahan ang Filipino Restaurant Month. Inaanyayahan po namin ang ating mga kababayan na suportahan ang mga participating restaurants sa Filipino Restaurant Month in Canada. And this is across Canada. Here in Toronto, please visit Mineral and Mother Tongue. Please check their websites and social media for more information. See you there! Oralyn Quijano, humahataw sa balita ngayon. Magkakaroon ng town hall meeting para sa Filipino community sa Winnipeg, Canada sa April 6. Magsasagawa naman ang bowling tournament sa Milan bilang pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Independence. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Iniimbitahan ng ating mga kababayan sa Norway na dumalo sa isang information session. Pag-uusapan dito ang tungkol sa Norwegian pension system na ihahandog ng Norwegian Labor and Welfare Administration. Gaganapin ito sa April 4 alas 4 ng hapon sa Philippine Embassy sa Norway. Sa mga interesadong dumalo, mag-email lamang sa oslo.pe at pfa.gov.ph. Magkakaroon naman ng town hall meeting sa Winnipeg, Manitoba, Canada para sa Filipino community sa lugar.
Magkakaroon ng pagkakataon ng mga kababayan natin na makausap ang Philippine Ambassador to Canada na si Maria Andrelita Austria. Gaganapin ito sa April 6 alas 4 ng hapon sa Holiday Inn Polo Park. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa bit.ly/townhallwpg. Inaanyayahan naman ng mga kababayan natin sa Milan, Italy na makisa sa isang bowling tournament. Isasagawa ito bilang pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Independence. Gaganapin ito sa April 25 sa Play Up Bowling Loreto sa Milan. Sa mga interesadong lumahok, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Milan sa facebook.com/phlnmilan para sa kumpletong impormasyon. Nangangailangan naman ng official driver to the ambassador ang Philippine Embassy sa Belgium. Tanging residents ng Brussels ang maaari mag-apply. Sa mga interesadong mag-apply, magsumite lamang ng inyong resume at cover letter sa brussels.pe@dfa.gov.ph. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Yun, at patuloy po namin kayong inaanyayahan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day number 7 na po tayo ngayon at 7 p.m. o Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer po for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Santiago Kapitulo 1, talatang 4. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. At yan pong mga umahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ikalawa sa buwan ng Abril 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ang ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Gulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, April 2, 2024. Mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. Ako naman si Bert Cirudo mula sa Dubai, United Arab Emirates. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.